Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Daily Tribune. Nakalagay dito, Castro explains offensive remarks on teachers. Nagpapaliwanag siya. Wala daw siyang paninisi sa mga teachers. Anong wala? Klarong-klaro yung sinabi niya eh. Sandali ah. Walang sinisisi. Ito ay pagpapaalala Oh! sa ating mga kagalagang mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang palahubog ng magandang kaugalian, lalo-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi Sige nga. ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagkagabayan. Hindi lamang ng kanilang magulang kundi sa kanila mismo paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na kung nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabas sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang guro, lalo-lalo sa mga nakakatanda o sa ibang tao. Yun ang masakit. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. Yun! So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na dito. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City. Davao City na naman. Kung saan may mga, hindi ko na po mabanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo. Patay. May mga sinasabi habang nandoon ang paulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, bibigyan ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nag-ugnayan ni Secretary Sani Angara patungkol po dito. Ano una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamuluan. Ngunit nung mas malalim na pag-imbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa dito. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Hindi na ko na rin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismo estudyante niya, ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang ipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay mag-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umanin po ang group na totoo niya ang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan. At dahil po dyan, sa pangyari yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all them and person yan.
Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita. Okay. Sige ha. Yung mga estudyante na nagsalita ng hindi magagandang salita kay Pangulo, mali talaga yon. Mali. I do not approve it. But, tinuruan ba ng mga teachers yung mga estudyanteng yun na magsalita ng ganun? May prueba ba? May prueba ba si Auntie Claire na I think Kalinan, correct me if I'm wrong, Kalinan school yun. Masakit yun para sa mga teachers sa Davao, Kalinan, kasi sinasabi ng Auntie Claire, ang mga Davao City teachers, sinabi yan na tinuturuan nila ang mga estudyante na maging bastos sa Pangulo. Lalong magagalit ngayon yan, taga Davao sa iyo, Auntie Claire. Dahil wala kang prueba, to me my opinion, wala kang prueba na ang mga estudyanteng nagsalita ng hindi maganda ay Pangulong Marcos ay mga sa teachers galing. Yung teacher na iniimbestigahan, say, that's good. Wala namang perfectong organisasyon. Meron talaga. Kahit sa armed forces, sa police, kahit saan may mga ano. Kaya lang, to me, yung spokesperson ka ng Pangulo, tapos sisihin mo ang ibang teachers na nagtuturo ng walang modo, nakakasakit sa damdamin ng mga teachers, yung kabuuan. Kasi ako, teacher din ako, nasaktan ako noon. Marami akong classmates, kaibigan, kapatid ko, teacher. Tapos, paratangan mo ang ilang teachers, uncalled for, insensitive na salita ng isang press officer, palace press. Kaya, no wonder maraming galit kay Auntie Claire. At yung galit nila kay Auntie Claire, nadadamay ang Pangulo. So, congratulations sa Pangulo for selecting a very, sabihin na lang natin, competent. Kaya tinatawag siyang ICC ng Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa gipatindog gabalay sa natabangan na mo og yero. So umuuna ni ang iyang pag-atupan karon. So umuuna ni ang yero nga among gihatag nga ilang i-atop karon. So mag-atop na ni sila. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud ang gitagaan ani. Salamat kayo sa nagatag og sen kay dili makagloon sa akong mama. Natunta sa Ginoo nga mapadayon ning paghatag sa sen aron dagan pa kayong matabangan.
So pila na katuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama? 7 na. 7 na katuig. So karon pa mo nakabalay. Karon pa kay naay naghatag og yero. Oo, so pila ka buk imong anak? 2. So duha. Aya pa gid nakabalay. Aya pa. Kay naay nagtabang nga Ginoo. So salamat kaayo.